Usap-usapan ngayon sa social media ang bagong itsura ni Michael Pacquiao. Isang litrato lang ang lumabas, pero sapat na iyon para mapansin ng marami. May nagsasabing mas gwapo, may nagsasabing mas confident, pero may mas marami ang nagtatanong, bakit parang hindi na siya mukhang Pacquiao? Sa isang bansang tinuturing na parang bayani ang apelyidong iyon, ang simpleng pagbabago ng mukha ay hindi kailanman magiging simple. Kapag ikaw ay isang Pacquiao, ang bawat galaw mo ay hindi lang personal, ito ay pampubliko. Hindi lang opinyon, kundi hatol. Para sa ilan, isa lang itong glow up, isang personal na desisyon, isang normal na hakbang sa panahong ang self-image ay araw-araw hinuhubog ng kamera, ilaw at social media. Pero para sa iba, parang may mas malalim na dahilan. Para bang ang bagong itsura ay simbolo ng matagal ng pakikipaglaban sa sarili, isang laban na hindi nakikita ng publiko. Biglang dumami ang komento, may papuri, may biro, may memes pero mas nangingibabaw ang mga salitang may bigat. Hindi na siya mukhang Pilipino, iba na talaga. Parang tinatakbuhan ang sarili. At tulad ng nakaraan, nanatiling tahimik si Michael. Walang paliwanag, walang depensa. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi bago. Bago pa ang issue ng new look, bago pa ang musika, bago pa ang politika, may isang yugto sa buhay ni Michael Pacquiao na bihirang pag-usapan ng buo. Ang panahong halos sumuko na siya sa sarili niyang isip. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Lumaki siya sa isang pamilyang kinikilala ng buong mundo. Isang ama na simbolo ng tapang, disiplina at tagumpay. Para sa marami, pangarap ang maging anak ni Manny Pacquiao. Pero para sa isang batang lalaki, ang ganitong apelyido ay may kasamang mabigat na inaasahan. Sa paaralan, hindi siya basta estudyante. Isa siyang anak ng laging may nakatingin, laging may ikinukumpara, laging may inaasahan kung paano siya dapat kumilos, magsalita at magtagumpay. Tahimik siya, mahiyain, inglesero. At sa isang lipunang mabilis mangutya sa kahit anong kaibahan, ito ay naging target. Ayon sa kanyang mga naging pahayag, naranasan niya ang bullying. Hindi lantaran, hindi pisikal pero tuloy-tuloy, mga biro na paulit-ulit. Mga salitang sinasabi na parang wala lang, pero unti-unting kumakain sa loob. At ang pinakamahirap ang pakiramdam na wala kang ligtas na espasyo. Kapag bata ka pa, hindi mo agad nauunawaan na mali ang mundo. Ang una mong iisipin, baka ikaw ang mali. Unti-unting naapektuhan ang kanyang kumpiyansa. Unti-unting nagbago ang tingin niya sa sarili. At sa murang edad, habang ang iba ay nag-e-explore ng pangarap, siya ay tahimik na nagdududa kung may halaga ba talaga siya bilang tao, hindi bilang Pacquiao, kundi bilang Michael. Sa edad na 16, dumaan siya sa depresyon. Hindi ito simpleng lungkot, hindi ito dahil sa isang masamang araw. Ito ay pakiramdam ng matinding bigat na parang walang katapusan. Pakiramdam ng pag-iisa, kahit napapaligiran ng tao. Pakiramdam na kahit gusto mong magsalita, wala kang boses. Mas masakit pa, dala-dala niya ang paniniwalang wala siyang karapatang mahirapan. Dahil sa mata ng mundo, ano ba ang reklamo ng isang batang mayaman? May pamilya, may pangalan, may oportunidad. Pero dito madalas nagkakamali ang lipunan. Ang sakit ng isip ay hindi nasusukat sa dami ng pera o kasikatan. Sa kanyang mga pahayag, inamin ni Michael na dumating siya sa puntong naisip niyang mas magiging tahimik ang lahat kung wala na siya. Hindi ito desisyong biglaan. Ito ay kaisipang dahan-dahang nabuo kapag pakiramdam mo ay wala kang silbi, wala kang lugar at wala kang mapuntahan. Hindi ito sigaw para sa pansin. Isa itong bulong ng isang isip na matagal ng pagod. Dahil sa panahong iyon, unti-unting naging takbuhan ni Michael ang musika. Habang ang mundo ay umaasang magiging boksingero rin siya, pinili niyang mag-rap. Hindi para magpasikat kundi para makalabas ang mga salitang hindi niya masabi sa normal na usapan. Galit, lungkot, pagkalito, pakiramdam ng hindi pagiging sapat. Sa kanyang mga kanta, maririnig ang isang batang pilit inuusisa ang mundo at ang sarili. Pero kahit dito, hindi siya nakaligtas sa panghuhusga. May humanga. Pero mas marami ang nagsabing, anak lang kasi siya ni Manny. Muli nabura ang kanyang pagkatao. Sa mga sumunod na taon, dahan-dahan niyang binuo ang sarili. May mga pagkakamali, may mga kontrobersya,
May mga relasyong naging paksa ng diskusyon. Lahat ng ito ay idinagdag sa bigat na matagal na niyang pasan. At sa gitna ng lahat, nananatiling isang tanong, nakakabawi na ba talaga siya? Habang sinusubukan ni Michael Pacquiao na buuin muli ang sarili, isa na namang bahagi ng kanyang buhay ang napasok ng mata ng publiko, ang kanyang relasyon kay Joyce Tan Custodio. Sa simula, tahimik lang ang kanilang ugnayan. Hindi agad napansin, pero nang lumabas sa social media, agad naging usap-usapan ang malaking gap ng edad nila. Si Michael ay 24 habang si Joyce ay nasa late 30s. Marami ang natuwa at sumuporta. Pero mayroon ding mga taong tumutol. Si Joyce na dati na stylist ng pamilya Pacquiao ay matagal nang kaibigan ng pamilya. Sa mga video at litrato, makikita ang kanilang mahabang pagkakakilala bago naging magkasintahan. Pero sa social media, ang simpleng katotohanan ito ay naging dahilan ng pagtatalo. May mga nagsabing hindi tama, may nagsabing hindi dapat pakialaman ng publiko, at may mga nagsabing masyadong malaki ang agwat. Sa isang punto napilitan magsalita si Joyce. Ipinagtanggol niya ang relasyon at nilinaw na pareho silang nagdesisyon bilang two adult. Hiniling niya sa publiko na igalang ang kanilang pribadong buhay at tigilan ang spekulasyon, ngunit hindi lahat ay nakinig. Sa social media, ang usapin ay nanatiling mainit. May humahanga, may nagtatanong, at mayroon ding hindi sang-ayon para sa isang taong may kasaysayan ng mental health struggles. Ang ganitong klase ng scrutiny ay hindi maliit na bagay. Sa bawat komentong mapanira, sa bawat meme, sa bawat akusasyon na walang buong konteksto, may epekto ito, lalo na sa isang isip na matagal nang sinubok ng kalungkutan at pagdududa sa sarili. Ngunit sa kabila nito, may positibong epekto rin ang relasyon. Ayon sa ilang ulat, si Joyce raw ang naging sandigan ni Michael sa panahong pinakakinailangan niya ng suporta. Sa mga video at larawan, makikita ang pagmamahal at tiwala sa isa't isa, na tila nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang bagong yugto ng buhay, bilang musiko, bilang public servant, at bilang tao na patuloy na naghahanap ng katahimikan. Nang pumasok siya sa politika at nanalo bilang konsehal sa Jensan noong 2025, may mga pumalakpak at may mga umiling. Para sa ilan, simbolo ito ng pagbangon. Para sa iba, isa lang itong extension ng apelyido. Kahit anong gawin niya, may magdududa. At pagkatapos dumating ang bagong itsura, ang nose enhancement na pinag-usapan sa buong bansa. Para sa ilan, ito ay simpleng pisikal na pagbabago. Para sa iba, parang manifestasyon ng isang mas malalim na proseso, ang paghahanap ng kontrol sa isang buhay na matagal nang kinokontrol ng opinyon ng iba. Kapag pakiramdam mo ay wala kang hawak sa inaasahan ng mundo, minsan, ang katawan ang nagiging huling lugar na pwede mong baguhin. Hindi ito nangangahulugang mahina. Hindi ito nangangahulugang sira, minsan ito ay paraan lang ng paghilom. Sa likod ng bawat biro, memes at paghahambing sa kanyang ama, nananatili ang isang tao na minsang halos sumuko sa buhay. Hanggang ngayon, hindi madalas magsalita si Michael tungkol sa kanyang mental health. Mas pinipili niya ang katahimikan, ang musika at ang trabaho. Pero ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na kahit ang mga anak ng alamat ay pwedeng masugatan, maligaw at mangailangan ng pag-unawa. Sa likod ng bagong mukha, bagong papel sa gobyerno, bagong relasyon at bagong yugto ng buhay, may isang laban na hindi kailanman naging madali, ang laban para manatiling buhay at buo sa mundong bihirang makinig. At marahil ang mas mahalagang tanong ay hindi kung bakit nagbago ang itsura ni Michael Pacquiao. Ang tanong ay, kailan ba tayo titigil sa paghuhusga at magsisimulang umunawa?